Kapag sinabihan ka ng kapwa mo ng pangit, papayag ka ba? Yung totoo, sa pisikal na anyo ba talaga ang tamang basihan ng totoong kagandahan? Paano na lamang ang sinasabi ng kalooban mo? Kung sa pisikal na anyo mo pa lang ay nahusgahan ka na ng ibang tao. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Belinda, nag-iisang anak ng mga magulang ko. Sa paggawaan ng paputok nagtatrabaho si tatay, habang kusinera naman ang aking ina. At dahil nga sa hirap ng buhay ay hindi na nila ako naisipang sundan pa. Wala kasi silang ibang maaasahan sa pagbabantay sa akin. Mula nang lumago ang restaurant na pinapasukan ni nanay ay iniiwan na lamang niya ako sa pangangalaga ni tatay. Binawalan na kasi siya ng amo nilang magdala ng alagain sa trabaho. Kapag sinasama ako ni tatay sa paggawaan ng paputok ay madalas kong makalaro ang kababata kong si Linus. Anak siya ni Mang Jesse na kapwa trabahador sa gawaan ng paputok ni tatay. Kami ang madalas na magkasama habang abala ang mga magulang namin sa pagtatrabaho. Mas matanda ng 3 taon sa akin si Linus. At ni minsan Papa Dudut ay hindi kami nag-aaway dahil nagkakasundo talaga kami sa lahat ng bagay. Madalas naming libangan ay ang paggawa ng bangkang papel saka namin paaanurin sa tabing ilog na hindi naman kalayuan sa pwesto nila tatay. Hindi ko makakalimutan yung isang hapon kung saan Papa Dudut ay pareho kami nagtatawanan dahil parehong nabasa ng ulan ng bangkang papel na gawa namin. Kaso, nang kukunin na niya ang bangka ay aksidenteng nadula siya kaya tumilapon siya sa ilog. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko nang makita kong hirap na hirap si Linus sa kanyang pagkakalunod. Kaya agad akong tumalon upang siya ay sagipin. Mabuti na lamang at marunong akong lumangoy, Papa Dudut. Kung hindi ay pareho siguro kaming nalunod ng mga oras na yon. Nang naiahong ko na siya ay agad siyang napayakap sa akin sa sobrang takot. Halos masok na rin siya sa dami ng nainom niyang tubig. Munti ka na ako malunod dun ah. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang yung bangka eh. Gawa kasi natin yun eh, kaya gusto ko sanang itago. Pero salamat pa rin ah, kung hindi dahil sa'yo, baka kung napano na ako. Wala yun, ano ka ba? Alam nga namang pabayaan lang kita dun, best friend kita. Talaga? Thank you best friend ha, utang ko sa'yo ang buhay ko. Mula noon Papa Dudut ay best friend na nga ang turingan namin ni Linus. Walang araw na hindi kami magkasama. Madalas niya rin akong dalhan ng kung ano-anong mga makakain na pinapabaon sa kanya ng lola niya. Kaso, agad akong nalungkot nang ikwento niya sa akin ang tungkol sa planong pagkuha sa kanila ng mama niya sa Germany. Maging ang tatay niyang si Mang Jesse ay nabanggit na rin kay tatay na anumang araw ay pwede na silang lumipad na mag-ama. At nang sumapit na nga ang araw na kailangan na nilang umalis ay hindi ko na naiwasang maiyak. Ni minsan kasi ay hindi sumagi sa isipan ko na magkakahiwalay pa kami ng best friend kong si Linus. Maging sa bahay ay hindi ko na naitago ang kalungkutan sa pagkakalayo namin ng best friend ko. Parang hindi lang kasi ako sanay na walang nakakalaro sa tuwing isasama ako ni tatay sa kanyang trabaho. Kahit kasi marami akong nakakalaro na kapitbahay namin, Papa Dudut, iba pa rin kapag kami ni Linus ang magkasama. Kung pwede nga lang ako magpaanod ng bangkang papel papunta kay Linus sa Germany, ay gagawin ko. Sa kabila ng kalungkutan ko ay pinagpatuloy ko pa rin ang buhay, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakakatulong sa aking lumimot ang mga laruang binibili sa akin ni nanay. Maging si tatay ay sinadya na ring bilhan ako ng paborito kong pagkain tulad ng Kanto fried chicken. Pero kahit namang sobrang saya,
ay dama ko pa rin na may kulang sa akin sa pag-alis ni Linus. Walang araw na hindi ko siya namimiss. Lalo na kapag mag-isa na ako naglalaro ng bangkang papel. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan. Abala si tatay sa pagpapakete ng mga paputok nang aksidenteng makapulot ako ng upos ng sigarilyo. Napaglaruan ko. Ang pagkakamali ko, Papa Dudut, ay nabitawan ko yun mismo. Malapit sa lupa na may mga tira-tirang mga pulbura. Agad na nagliyab ang pulbura at nasabugan ako. Sa sobrang init ay napahiyaw na lamang ako. Sobrang hapdi ng sugat na idinulot ng paso ko. Namalayan ko pa nga ang pagkakakandong sa akin ni tatay habang umiiyak bago ako tuluyang nawala ng malay. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng isang silid kasama si nanay na noon ay namumugto na rin ang mga mata. Sa nangyari, Papa Dudut, ay nalapnos ang kanang bahagi ng aking mukha. Kahit nakabenda pa ang mga sugat ko ay damang-dama ko rin ang kirot. Sa sobrang panghihina ko pa nga ay nakaaninag na ako ng liwanag na tila ba tinatawag ako. Mabuti na lamang at ginising ako ni nanay ng mga oras na yon. Napansin daw kasi niya ang paninirik ng mga mata ko kaya nag-alala siya. Hindi ako sinukuan ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nagbitiw na si nanay sa pinapasukan niya para lang maalagaan ako. Habang si tatay naman ay huminto sa pagtatrabaho dahil sa sobrang sama ng loob niya sa mga nangyari sa akin. Swerte namang natanggap siyang utility sa isang ospital. Ayaw niya kasi ng natatambay sa bahay kaya naghanap siya kaagad ng mapapasukang trabaho. Kahit hirap ako sa aking pagpapagaling ay nakagaan naman sa pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko ang sakripisyo ng mga magulang ko. Lalo na si tatay na panggabi ang duty pero kahit puyat siya ay sinusubukan pa rin niyang ibigay ang mga kakailanganin ko. Magpahinga ka na lang, Rolando. Alam kong pagod ka sa pagtatrabaho. Ako na ang bahala sa anak natin. Hindi, Flor. Hayaan mong gawin ko ito sa anak natin. Kung tutuusin ay ako may kasalanan kung bakit siya nagdudusa ngayon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Aksidente ang lahat at walang may kagustuhan sa mga nangyari. Pero hindi yun mangyayari sa kanya kung hindi dahil sa kapabayaan ko. Tama na yan. Wala na mangyayari kung paulit-ulit mo lang nasisisihin ang sarili mo. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Napapaluha na lamang ako sa tuwing naririnig ko si tatay na sinisisi ang sarili niya, Papa Dudut. Kaya sinusubukan ko ang lahat ng makakaya ko para lamang mapabilis ang paggaling ko. Pero kahit na wala na ako sa ospital ay bakas pa rin sa mukha ko ang mapait na nangyari sa akin. Nagkaroon ng deformation sa kanang bahagi ng mukha ko. Sa pagkakalapnos niya ay parabang medyo lumaylay ang balat ko, Papa Dudut, na parabang balat ng matanda. Habang ang ilang bahagi naman ay nagmistulang keloid na dahil sa pagkakapeklat. Mula noon ay nahirapan na ako makisalamuha sa mga kapwa ko bata. Ang mga dating kalaro ko ay lumayo na sa takot na makita pa lang nila ang mukha ko. Maging sa pag-aaral ko ay naging tampulan na ako ng tukso dahil sa itsura ko. Halimaw! Yan ang karamihang tawag sa akin ng ilan. Maging ang mga magulang ng mga schoolmates ko ay nandidiri na rin kapag nakikita ako kung bakit daw kasi pinapaaral pa ako ng mga magulang ko. Dapat daw sa akin ay nakakulong na lamang sa loob ng bahay nang hindi ako namimerwisyo ng ibang tao. Kapag ganoon ay hindi maiwasang mapaaway si nanay, maipagtanggol lamang ako. Sa tuwing naaalala ko ang mga masasakit na salitang binabato nila sa akin, Papa Dudut, minsan mas gusto ko pang magkulong na lamang sa loob ng bahay. Hanggang sa maiyak na lamang ako habang inaalala ko kung paano ako pinandidirian at kinakatakutan ng mga tao.
Minsan nga, hinihiling ko sa Diyos na sana namatay na lamang ako ng araw na naaksidente ako para hindi na ako nahihirapan pang pakitunguhan ang mga mapamintas na tao sa paligid ko. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may maganda pa ring nangyari sa buhay namin. Nang malaman kasi ng boss ni tatay na may nakaraang experience ito sa pagmemekaniko noong bata pa ito, ay inalok siya ng mas magandang trabaho. May pagmamay-ari kasi ito ng paggawaan ng tools ng pangsasakyan sa Maynila at kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaan para gawin siyang kanang kamay sa negosyo. Ibig sabihin, si tatay ang magsisilbing bisor sa kanyang negosyo. Hindi kaagad nakatugon si tatay sa pag-aalala na malalayo siya sa amin. Pero nang banggitin sa kanya ng boss niya na ang magiging sahod niya ay triple sa sinasahod niya sa ospital, ay agad niyang tinanggap ang alok. Hindi basta-basta ang kumpanyang hahawakan ni tatay dahil hindi lang buong bansa ang sinusuplayan nila kundi maging iba't ibang bahagi ng mundo. Maayos namang naipaliwanag sa amin ni tatay ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang tanggihan ang alok na trabaho sa kanya. Gusto raw kasi niyang mapabuti ang estado ng pamumuhay namin at mailipat ako sa isang pribadong eskwelahan. Nagbabaka sakali siyang makakaiwas na ako sa pangungutya ng mga kaklase ko. Handa raw siyang tiisin ang malayo sa amin, maibigay lang ang magandang buhay na pinapangarap niya para sa pamilya namin. At mula nga nang mamasukan si tatay sa Maynila ay naging maluwag na ang pamumuhay namin, Papa Dudut. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na ring napapaganda ang mumunting bahay namin. Makalipas ang 1 taon ay nakabili na rin si tatay ng sarili niyang sasakyan na bunga ng kanyang pagsisikap. Naging instrumento rin si tatay upang maisakatuparan ang pangarap ni nanay na magkaroon ng kanyang sariling mini restaurant. Oo, Papa Dudut, ganong kabilis ang naging pag-unlad ng pamumuhay namin. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na rin ako sa pangungutya ng ibang tao, kahit na noong nagkolehiyo na ako. Ang ilan ay tinatanong kung nakulam ba ako, habang ang ilan naman ay napapaisip kung nanuno raw ba ako. Pero sa kabila nun, Papa Dudut, ay pinagbuti ko pa rin ang aking pag-aaral dahil isa yon sa pinangako ko kay tatay. Wala rin akong masyadong kaibigan dahil ang ilan sa mga kaklase ko ay nag-alinlangan lapitan ako, liban na lang kay Dayan. Siya yung tipo ng babae na aakalain mong suplada sa unang tingin, Papa Dudut. Pero kung kikilalanin mo lang siya ay mabuti at may kabaitan ding tinatago. Ang buong akala ko nga ay katulad din siya ng iba kong kaklase na pandidirihan ako pero nagkamali ako. Nagulat na lang ako nang minsang ipinagtanggol niya ako sa mga mapangutyang mga kaklase naming babae. Tulad ng laging ganap na pinag-iinitan nila ang itsura ko. Sa kalagitnaan ng tawanan nila ay hindi na napigilan ni Dayan ang magsalita. So, ikinaganda nyo yung pamimintas nyo, mga teng. Sige nga, sabihin nyo sa akin ngayon kung anong napala nyo sa ginagawa nyo. Kung tutuusin nga, kayo dyan ang dapat kaawaan at saka pagtawanan, no? Kasi nagtatago lang naman kayo sa makakapal nyong mukha. Don't me mga etsoserang palaan to. Hindi kayo magaganda, pwede ba? Kaya konting bawas-bawas rin ang self-confidence, ano? Kung ayaw niyong buhusan ko ng tubig yung mga pagmumukha niyo mukhang bagong espalto. Sa bigat ng mga binitawang salita ni Dayan ay natawa na lang ang ilan naming mga kaklase sa mga babaeng nangungutya sa akin. Kaya nag-aalisa na lamang sila sa sobrang kahiyaan. Napangiti na lamang ako sa nagawa niyang pagtatanggol sa akin. At mula nga nang maging magkaibigan kami ni Dayan ay nabawasan na ako ng bullies sa classroom. Paanong hindi siya kakatakutan, Papa Dudut, anak lamang siya ng dean namin. Sa tuwing may narinig siyang nangungutya sa akin ay agad niyang sinasabi sa kanyang ina,
Kahit pa sa ang college department nagmula yung tao, basta nagkaatraso sa akin agad niyang nagagawa ng paraan para masuspende. Habang ako ay lapitin ang mga sutil sa school, iba naman ang kay Dayan. Kaliwat kanan kasi ang manliligaw niya dahil may itsura nga siya. Pero ewan ko ba kung bakit ni isa ay wala siyang pinagbibigyan. Dahilan niya ay hindi pa raw kasi siya nakakakita sa kanila ng gusto niyang lalaki. Mas gugustuhin daw niya yung lalaking suplado type kaysa sa mga lalaking masyadong makulit. Kung itinatanong niyo sa akin kung may naging boyfriend ba ako sa kabila ng itsura ko, Papa Dudut, ang sagot ko po ay oo. Sina Jake, Ian at Peter. Yun nga lang, sa text at tawagan lang. Dahil noong araw na kakatagpuin ko na sila, lahat sila ay nagtatakbuhan. Masakit noong una pero tinanggap ko na lang. Wala naman talagang magkakagusto sa isang katulad ko, Papa Dudut. Ako lang naman kasi itong asa ng asa. Kahit na walang nanliligaw sa akin, Papa Dudut, ay nagkaka-crush pa rin ako. Tulad na lamang nang makilala ko si Levi. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani na ako sa kagwapuhan niya. Siya yung klase ng tao, Papa Dudut, na hindi lapitin ang babae pero ubod ng gwapo. Nakakahiya nga lang dahil minsan na niya akong nahuling nakatingin sa kanya. Pero ang maganda ron ay isang matamis na ngiti naman ang naisukli niya sa akin, bagay na nakakataba ng puso, Papa Dudut. Yung kasi ang kauna-unahang pagkakataon na hindi ako kinatakutan ng lalaki. Lubos namang kinatuwa ni Dayan ang malaman niyang may crush ako. At nang ipakita ko sa kanya si Levi ay nagwapuhan naman siya rito. To the point na sa tuwing madadaan si Levi sa room namin ay napapatili din siya sa sobrang kakiligan para sa aming dalawa. Isang araw, Papa Dudut, nang magpang-abot kaming tatlo sa park. Natameme na lamang ako nang banggitin sa akin ni Dayan na nasa harap lang namin si Levi. Agad ko siyang hinila palayo sa sobrang taranta ko pero hindi nagpatinag ang kaibigan ko. Ano ka ba naman, Belinda? Tayo naman ang nauna dito, di ba? So, bakit ka mahihiya? Malay mo naman, sinusundan ka na pala niya. Yan naman ang imposible nang mangyari. Aanhin naman niya ako, di ba? So, aapihin mo na naman ang sarili mo, ganon. Ikaw rin ang nagsabi, Besh, na siya ang unang umiti sa'yo. Ibig sabihin lang nun, malaki ang chance na magustuhan ka rin niya. Ay nako, puro ka talaga kalokohan. Tara na lang kasi dun. Libre kita ng ice cream kung gusto mo. Basta, umalis na lang tayo dito. Ganito na lang, maiwan ka muna dito. Tapos, ako na lang yung bibili ng ice cream natin. Huwag kang aalis. Lalo pang nadagdagan ang kaba ko nang makita kong papalapit si Levi sa kinakaroonan ko. Gustuhin ko mang sundan si Dayan ay hindi ko na rin magawa dahil masyado na akong halata kapag nagkataon. Nang malapit na si Levi ay sinubukan ko pang ikubli ang mukha ko sa paningin niya. Agad akong napayuko nang magtapat na kami. Hi! Best friend mo si Dayan? Oo. Bakit? Wala. Natanong ko lang. Di ba doon lang yung room nyo sa tabi namin? Oo. So ibig sabihin, same lang tayo ng prof sa Trigo? Yes! Answered prayer! Si Sir Pablo ba tinutukoy mo? Bakit mo naman nasabing answered prayer? Pwede ba akong manghiram ng notes mo sa kanya? Nawala ako kasi yung akin eh. Eto nga't napilitan pa akong bumili ng bagong notebook makahabol lang sa lesson. Hindi rin kasi kumpleto yung notes ng mga kaklase ko eh. Ay sayang. Naiwan ko kasi sa bahay yung notes ko sa kanya eh. Kung gusto mo, ako na lang magsusulat ng notes mo sa bahay. Naku, hindi na, nakakahiya na yun sa'yo. Hindi, okay lang naman. Wala rin naman akong masyadong ginagawa sa bahay. Talaga? Sige, kung mapilit ka. Thank you in advance ha. Levi nga pala. Belinda. Siya nga pala. Nakasulat dyan sa notes ko yung cellphone number ko. Text mo lang ako kung may problema ha. Thanks ulit, Belinda. See ya!
Pigil na pigil pa rin ang kilig ko kahit na noong nakaalis na siya, Papa Dudut. Maging si Dayan ay hindi makapaniwalang kinausap ako ni Levi. Medyo nadismaya nga lang siya noong malaman niyang gagawang ko ng pabor si Levi. Ang buong akala raw kasi niya ay hinihingi na ni Levi ang number ko dahil sa interesado siya sa akin. Pero ganun pa man ay batid kong masaya pa rin siya para sa akin bilang kaibigan ko. Kinagabihan noon ay kinarir ko talaga ang pagsusulat ng notes ni Levi. Kahit inabot ako ng hanggang alas 10 ng gabi. At kahit medyo nakakangalay sa kamay ay okay lang basta kapalit noon ay ang pagkakaibigan namin ni Levi. Hindi pa rin naaalis sa isipan ko ang tamis ng kanyang mga ngiti habang magkausap kami, Papa Dudut. Nang textan ko siya na kung alas 10:30 ay agad niya akong tinawagan upang mapasalamatan. Matagal na pala niyang hinihintay ang text ko kaya medyo kinilig na naman ako, Papa Dudut. Ililibre na lang daw niya ako ng lunch bilang pambawi sa ginawa kong pabor. Nang tanggihan ko siya sa alok niya sa pag-aakalang baka makita kami ng GF niya ay tinawanan lang niya ako. Wala daw kasi siyang GF kaya wala daw akong dapat na ikatakot. Kahit isama ko pa raw ang best friend kong si Dayan ay walang magagalit sa kanya. Sa sinabi niyang yon, Papa Dudut, ay nakakita ako ng mumunting pag-asa para sa amin ang crush ko na si Levi. Sa kagustuhan kong makasama lagi si Levi ay madalas ko silang ayaing kumain sa labas ni Dayan. At dahil pareho silang mahigpit ang budget ay lagi ako ang sumasagot sa mga pagkain namin. Wala namang kaso sa akin ang mapagastos basta makasama ko silang dalawa. Lalo na si Levi. Ganon na lamang ang bilib ni Levi nang ikwento ko sa kanya ang naging buhay namin. Kung sa papaanong paraan kami nakaahon sa hirap. Sana nga daw ay tulad niya ako ngayon na hindi na problema ang pera. Sana singsipag din daw ni tatay ang ama niya. At dahil sa nauunawaan ko ang kalagayan niya ay parang wala na lang sa akin sa tuwing humihiram siya ng pera, Papa Dudut. Madalas daw kasi silang kapusin dahil sa walang matinong trabaho ang ama niya. Hiniling din niya sa akin na sana'y wag ko na lang ipaalam kay Dayan ang tungkol sa pangungutang niya. Sa kagustuhan kong mas lalo kaming mapalapit sa isa't isa ay sinusunod ko naman ang gusto niya. Dahil kay Levi ay natutunan kong magsinungaling kina nanay at tatay. Sa tuwing may kailangan kasi siyang bayaran sa school ay ako ang laging gumagawa ng paraan, Papa Dudut. Dinadahilan ko na lang na ako ang may kailangang bayaran sa school upang bigyan ako ng magulang ko ng pera. Alam kong wala namang kami ni Levi. Pero gusto ko lang kasing ipadama sa kanya na mahalaga siya sa akin kaya ako siya tinutulungan. Minsan ay ako rin ang gumagawa ng homework niya. Kailangan daw kasi niyang umattend sa basketball practice nila. Kaso saan man kami mapadpad ni Levi ay hindi talaga pwedeng walang masabi ang mga tao sa paligid. Bali wala na lang sa akin ang mga naririnig kong yon, Papa Dudut. Dahil na rin siguro sa nararamdaman kong tanggap ako ni Levi sa kung ano man ako. Hanggang sa isang araw nang hingi ni Levi ang number ni Dayan sa akin. May kailangan daw kasi siyang itanong tungkol sa common friend nila. Pagkabigay ko kay Levi ng number na hiningi niya ay agad kong tinawagan si Dayan para ipaalam na ibinigay ko kay Levi ang number niya. Medyo naguguluhan pa noon si Dayan kung sino kaya ang common friend na tinutukoy ni Levi. Wala din akong ideya noon kaya sinabihan ko na lang siya na maghintay sa tawag ni Levi. Kinabukasan noon ay inabangan ko talaga si Dayan upang sana'y makibalita kung tinawagan nga ba siya ni Levi at kung ano ang kanilang napagkwentuhan. Hindi raw niya kilala ang common friend na tinatanong sa kanya ni Levi. Nang tanungin ko kung wala na ba silang napag-usapang iba ay natagalan siyang sagutin ako. Medyo nanibago ako kay Dayan ng mga oras na yon dahil tila napapatahimik siya. Yung parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi-sabi. Dahil sa hindi na ako makapagpigil pa ay tinanong ko na siya ng derechahan kung may bumabagabag ba sa kanya ng mga oras na yon. Wala naman daw.
Sana raw ay walang mabago sa pagsasama namin nang dahil lang kay Levi. Agad kong kinuha ang punto niya, Papa Dudut. Marahil ay inaalala niyang baka magbago na ako sa kanya kapag naging kami na ni Levi. Normal lang naman na maramdaman niya yon bilang best friend ko. Ganon pa man ay sinigurado ko namang walang magbabago sa samahan namin kahit may boyfriend na ako. Kaso, hindi nagtagal ay nalaman ko rin ang katotohanan sa likod ng kabaitan ni Levi. Kasalukuyan siyang nakatambay sa kantin. Plano ko sana siyang gulatin sa kanyang likuran nang biglang nagring ang kanyang cellphone. At kung hindi ako nagkakamali, tinawag niyang pare ang kausap niya. Mukhang masaya silang nagkwekwentuhan kaya hindi ko muna siya inabala. Hanggang sa aksidente kong marinig ang pag-uusap nila dahil naka-loudspeaker naman ang phone niya. Uy, loko ka! Kailan ka ba nahilig sa horror movies? Ano? Sino daw yung babaeng dinidikitan mo ngayon na mukhang ewan? Pare, alam mo na sigurong ibig ko sabihin. Si Belinda? Yung ba yung mukhang namatanda raw ang mukha? Nililigawan mo ba yun, pare? Wow, ha? Sira ulo. Bakit ko naman pupormahan yun? Okay ka lang? Di pa naman ganun kababa ang taste ko, no? Yung best friend niya ang type ko at hindi siya. Oh. Bakit di mo pa diretsuin? Magpapaasa ka na naman, pare. Pare, kapag ginawa ko yun, baka hindi na ako makahiram ng pera sa kanya. Papalapit na ang final, sira ka ba? You know, kapit-kapit lang sa patalim, pre. Ay, ibang klase. Ikaw na talaga ang pinakamatindi sa atin, pare. Wala na atang masasakit pa sa mga narinig ko kay Levi, Papa Dudut. Kaya pala kapag magkausap kami, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang kaibigan kong si Dayan. At kaya pala gusto niya sa bawat lakad namin ay kasama ang best friend ko dahil si Dayan pala talaga ang tipo niya at hindi ako. Isa pa sa mga pinakamasakit ay yung ideyang pineperahan lang niya ako. Kung bakit naman kasi ako nagpadala sa pagpapakitang tao niya. Ang buong akala ko naman ay iba siya. Pero nagkamali ako. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Sana diniretso mo na lang ako nung una. Baka mas natanggap ko pa. Belinda? Hayaan mo sana ako magpaliwanag. Tama na, Levi. Sapat na sa akin ang mga narinig ko. Na kaya ka lang dumidikit sa akin dahil sa nahihiram mong pera. Ang kapal rin pala ng mukha mo eh. Belinda, pakinggan mo kasi muna ako. Ever since naman, hindi kita pinaasang gusto kita. Alam ni Dayan yan. Sinabi ko ang lahat sa kanya nung magkausap kami sa phone. Siya naman talaga ang gusto ko at hindi ikaw. Sa sakit ng mga sinabi niya, Papa Dudut, ay hindi na ako nakapagtimpi pa at nasampal ko siya. Nang talikuran ko siya ay sinubukan pa niya akong pigilan pero nagbingi-bingihan na lamang ako. At yun na nga ang huling pagkakataon na nakausap ko si Levi, Papa Dudut. Kasalukuyan akong umiiyak noon nang lapitan ako ni Dayan. Pero hindi pa man siya nakakalapit ay agad ko na siyang kinumpronta. Kung bakit hindi niya sinabi sa akin yung tungkol sa pagtatapat sa kanya ni Levi. Kung bakit mas pinili niyang ilihim sa akin ang katotohanan siya ang gusto ni Levi at hindi naman ako. Noon pa lang nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag si Dayan. Ayon sa kanya, kitang-kita niya raw kung gaano ko kamahal si Levi kaya nahirapan siyang sabihin sa akin ang lahat. Kaya raw niya nasabi nung isang araw na sana ay huwag kong hayaang masira ang samahan namin nang dahil lang kay Levi. Pero kahit naman hindi niya inopen up sa akin ang tungkol doon ay hindi nangangahulugan na hindi niya ako mahal bilang kaibigan. Sa katunayan nga niya ay diniretso niya si Levi na maghanap na lamang ng iba. Dahil kahit kailan daw ay hindi niya ipagpapalit ang pagkakaibigan namin para lamang sa isang lalaki. Mas gugustuhin daw niya na huwag na lang magka-boyfriend kaysa masira ang pagkakaibigan namin. Agad na lumambot ang puso ko sa naging revelasyon na yon ni Dayan kaya napayakap na lamang ako sa kanya.
Siguro nga ay nasa akin talaga ang problema kaya paulit-ulit na lamang ako nasasaktan. Kung bakit ba kasi hindi ako napapagod sa kakaasang may tatanggap pa sa akin? Na may magmamahal pa sa akin? E di sana hindi na ako nahihirapan. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na hindi na pumapasok pa si Levi. Gawa ng hindi raw niya napapasa ang ilan sa mga requirements niya. Mula noon papadudot ay hindi na ako muling umibig pa. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtulong kay nanay sa kanyang restaurant. Paraan ko na rin yon para tuluyang makalimot sa sakit na dinulot ni Levi. Kakatapos lang ng isang subject namin nang in-invite ako ni Dayan sa bahay nila para sa isang hapunan. Parang late birthday celebration daw niya dahil kauuwi lang ng nanay niya mula sa Singapore. At dahil nga sa ayaw kong biguin ang best friend ko ay pinaunlakan ko na lamang ang imbitasyon niya. Pero uuwi muna ako kako para makapagbihis. Pauwi na ako nang madatnang ko si tatay na tila abala sa paglilinis ng balkonahe. Agad ding bumungad sa akin ng isang case ng alak na tila kabibili lamang niya. Bago yon sa paningin ko papadudot dahil hindi naman mahilig uminom ng alak si tatay. Pwer na lamang kung may makakasama siya sa inuman. Sa kusina naman ay nadatnang ko si nanay na abalang nagluluto at mukhang aligaga din sa paghahanda ng makakain. Nang tanungin ko si nanay kung bakit parang sobrang abala nila ni tatay ay hindi ko inaasahan ng naging sagot niya. Darating daw para sa hapunan si Mang Jesse at pamilya niya. Kasama na roon ang kababata kong si Linus. Noong una ay natuwa pa ako papadudot dahil matagal ko na rin hinahangad ang makita ko siya. Kung kumusta na nga ba siya at kung ano nga ba ang naging itsura niya. Pero ang excitement na yon ay biglang nawala nang maalala ko ang peklat ko sa mukha ko. Tuloy ay hindi ko alam kung good news ba yon o bad news para sa akin. Good news sana kasi muli ko na namang makikita ang kababata ko, pero bad news kasi baka matakot lang siya kapag nakita niya ang malaking pagbabago sa mukha ko. Hanggang sa maalala ko ang imbitasyon sa akin ni Dayan na siya ko na rin ginamit na dahilan para makaiwas sa paparating naming bisita. Ipinaliwanag ko na lang kay nanay na nakabitiw na ako ng salita kay Dayan para sa birthday celebration niya. Mabuti na lamang at agad akong naunawaan ni nanay habang si tatay naman ay hinihiling na umuwi na lamang ako ng maaga para makaharap pa ako ng mga bisita namin. Tumango na lamang ako kay tatay kahit na hindi ako sigurado kung masusunod ko ba ang utos niya. Sa kabila ng kasiyahan sa bahay ni Dayan ay hindi pa rin ako mapakali at hindi maalis sa isipan ko si Linus. May part kasi sa akin na nakokonsensya sa ginawa kong hindi pagharap sa kanila. Natatakot lang kasi ako masaktang muli papadudot. Tama na ang lahat ng mga masasakit na salitang narinig ko kay Levi noon. At hanggat maaari ay ayoko nang maulit yon. Kaya mas mabuti at mas lalo kong nakukumbinsing tama lang ang naging desisyon ko. Lingid sa aking kaalaman ay napapansin na pala ni Dayan na tila ang lalim ng iniisip ko. Nang banggitin kong may bisita kami sa bahay ay bahagya rin siyang nakonsensya. Agad ko namang sinabing mas mahalaga pa rin siya kaysa sa mga bisita ko sa bahay. Pagkahatid sa akin ng tatay ni Dayan sa bahay ay laking pasasalamat ko nang madatnang kong wala ng mga bisita. Pero hindi naging maganda ang bungad sa akin ni tatay dahil sa hindi ko pag-uwi ng maaga. Mabuti na lamang at nadala ko siya sa paglalambing ko. Nasasayangan lang daw kasi siya sa pagkakataong makaharap ko si Mang Jesse at asawa niya. Hindi nga lang daw nakasama si Linus dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya. Sa susunod na araw daw kasi ay aalis na sila Mang Jesse pabalik ng Germany. Sumaglit lang daw sila dito para ayusin ang ilang mga papeles ni Linus. Kinaumagahan ay maaga akong pumasok upang maayos ang mga grades sa registrar. At dahil sa dami ng tao ay hindi ko maiwasang mahirapan lalo na nga't siksikan. Idagdag mo pa yung sobrang init ng panahon
Kaya talaga namang nakaka-stress ang maghapon ko, Papa Dudut. Kaya naman ang makakuha na ako ng mga kailangan ko ay isa-isa ko na lang silang sinilid sa isang folder. Sa pagmamadali kong makauwi na ay madalian ang kilos ko palabas ng building namin. Hanggang sa aksidenteng mabangga ko ang isang lalaki na tila nawawala. Sa pagkakabangga niya sa akin ay aksidente kong nabitawan ang folder na hawak ko. Ano ba naman yan? Bakit ba hindi kasi tumitingin sa dinadaanan? Hindi pa man nakakatugon ang lalaki, agad ko siyang nakilala habang pinupulot niya ang laman ng folder ko. Si Linus, Papa Dudut. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Siya nga pala, kilala mo ko? Bago pa niya ako makilala, Papa Dudut, ay madali ang kong hinablot ang folder ko sa kanya. Saka ko siya tinalikuran. Binilisan ko rin ang paglalakad ko para lang hindi niya maabutan habang sunod-sunod na katanungan ang tumatakbo sa isipan ko. Kung bakit siya nasa university namin at kung ano ang pakay niya. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang sa ganong tagpo pa kami magkukrus ng landas ni Linus. Isa pa sa mga nakakakaba sa akin ay ang katotohanang sobrang gwapo niya ngayon. Mas lalo tuloy ako nag-alangang magpakilala sa kanya. Kahit naman kasi gawin ko yon, baka hindi rin siya maniwala at ang pinaka malala ay baka pandirian lamang niya ako. Mula nang makita ko si Linus sa campus ay hindi na ako mapakali, Papa Dudut. May kung anong takot sa dibdib ko na baka nasa paligid ko lamang siya. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad kong tinanong si nanay kung ano ulit yung tungkol sa nabanggit nilang aasikasuhin ni Mang Jesse sa Pilipinas. Yun ba anak? Gusto raw kasi na mag-aral ni Linus ng law sa Pilipinas. Sa school ninyo, yun ang napili niya. Marami pang kwento si nanay noon pero hindi ko na siya masyadong napagtuunan ng atensyon. Namumroblema na kasi ako noon dahil mas mahihirapan na pala akong kumilos sa school dahil kay Linus. Kung bakit ba kasi bumalik pa siya? Nak, bakit ba mukhang lutang ka na dyan? Kanina pa kita kinakausap pa. Tinanong ko kung nakita mo na ba siya sa school nyo. Opo. Pero hindi niya po ako nakilala. Mas maigi na nga po siguro yun. Hindi namin nakwento kay Mang Jesse mo yung tungkol sa pagkakaaksidente mo. Nag-aalangan naman akong pangunahan ng tatay mo sa pagkukwento. Alam mo na, baka kasi mag-emote na naman siya. Bakit mo naman nasabing mas maigi na yung hindi kanya nakilala, anak? Nag-aalangan ka ba sa magiging reaksyon ni Linus kapag nakita ka niya? Po? Hindi naman po sa ganun, Nay. Hindi mo man aminin sa akin, anak, nararamdaman kita ngayon. Nanay mo ako at hindi ka pwedeng mag-deny sa akin. Ano naman ngayon kung makita ka ni Linus? Kaibigan mo naman na siya dati pa. Noon pa po yun, Nay. Ibang usapan na po ngayon. Ang layo na po ng pagkakaiba namin. Hay nako, anak. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailanman pwedeng baguhin ng panahon at pisikal na anyo. Kaya huwag ka na sanang magdalawang isip pa. Kapag nagkataon, makaharap mo siya. Susubukan ko po, Nay. Sa kabila ng naging tugon ko ay aminado akong may kaba pa rin sa dibdib ko. At hindi nga nagtagal ay dumating na rin ang panahon na yon. Abala ako sa pagbabasa ng notes ko nang tabihan ako ni Dayan. May bago daw kasi siyang nakilalang lalaki na fit sa ideal man niya. Hindi ko siya masyadong pinapansin noon dahil seryoso ako sa binabasa ko. Hindi ko naman akalain na iyaharap din niya sa akin ng oras ding yon ng lalaking tinutukoy niya. Bessie, meet my new friend / soon to be suitor and boyfriend na rin. Si Linus. Ikaw talaga, Dayan. Puro ka kalokohan. Hi, Linus nga pala. Para kong aatakihin sa biglang pagbilis ng pintig ng puso ko, Papa Dudut. Si Linus na pilit kong iniiwasang makasalubong ay nasa harap ko na ng mga oras na yon.
Agad kong tinakpan ng panyo ang mukha ko sa pagkakatingala ko sa kanya. Siya nga palang best friend ko, Linus. Si Belinda. Belinda? Ikaw ba yan? Tanong ni Linus habang pilit niya akong kinikilala. Hindi ko nakayanan ang sitwasyon na yon, Papa Dudut, kaya napilitan ako mag-walkout na lamang. Nahiya na kasi ako, Papa Dudut, nang napansin kong tinititigan niya ang peklat sa ibang bahagi ng mukha ko. At kahit na anong tawag sa akin ni Dayan noon ay hindi ko na iniintindi pa. Para kasi ako napahiya sa naging reaksyon ni Linus ng mga oras na yon. Ang buong akala ko ay makakatakas na ako sa pagtalikod ko kay Linus sa ginawa kong pag-walk out. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil kinagabihan din noon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Dayan. Kung bakit daw hindi ko binanggit sa kanya na may kababata pala ako na sing gwapo mo, Linus. Humingi na rin ako ng paumanhin sa kanya sa mga nagawa ko. Ipinaliwanag ko rin na nahihiya ako kay Linus hanggang sa bigla ay may nagsalita sa aking likuran. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Linus, anong ginagawa mo dito? Mahinahong tanong ko sabay takip sa aking mukha. Wag ka lalapit sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano kita inasam na makitang muli. Kumusta ka na? Hindi na ako okay ngayon, Linus. At kahit kailan, hindi na ako magiging okay. Nakikita mo ba itong peklat ko sa mukha? Ito na ako ngayon, Linus. Mukhang matanda at halimaw sa paningin ng iba. Kaya, pwede ba lumayo ka na lang sa akin? Wala akong pakialam sa naging pagbabago ng mukha mo. Dahil ikaw, bilang best friend ko, ang pakay ko dito. Wag na lang, Linus. Ayokong umabot tayo dun sa puntong pati ikaw pagtatawanan na rin nila. And so? Wala rin akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Belinda. Gusto kong malaman mo na ikaw ang isa sa dahilan ko kung bakit mas pinili kong mag-aral dito. Kaya sana wag mo naman akong itaboy. Nakaramdam ako ng awa kay Linus nang makita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang lapitan ko siya ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Nang datnang kami ni nanay ay napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan kami. Sobra-sobra ang kasiyahan sa aking puso, Papa Dudut, sa muling pagbabalik ni Linus sa buhay ko. Para bang nadagdagan ako ng kakampi sa buhay sa katauhan niya. Hindi ko rin sukat akalain na ako pala ang dahilan ng pagbabalik niya. Sa paglipas ng panahon ay mas lalo kaming naging malapit ni Linus. Iba ang oras ng klase niya sa klase ko kaya hindi kami masyadong nagpapang-abot sa eskwelahan. Kaya ang ginawa niya ay binibisita na lamang niya ako sa bahay. Doon kami madalas na tumatambay at nagpapalipas ng oras. Marami na rin kaming napagkwentuhan, Papa Dudut, at masasabi kong nagbalik na nga yung dati naming pagkakaibigan. Naisipan na rin naming pasyalan ang tabing ilog na madalas naming tambayan noong araw. At tulad ng dati ay puro tuksuhan at tawanan ang namamagitan sa amin. Kahit daw itulak ko siya sa ilog na yon ay hindi na siya malulunod pa dahil may swimming lesson daw sila sa Germany noon. Ako nga raw ang naaalala niya nung unang sabak niya sa paglalangoy. Naikwento rin niya sa akin kung paano niya nakilala ang best friend kong si Dayan at medyo hirap nga lang daw siyang pakitunguhan ng kadaldalan ni Dayan pero napagtiyagaan naman niya. Hindi raw niya lubos akalain na si Dayan pala ang magiging daan para magtagpo kaming muli. Sa tuwing pinupuntahan daw kasi niya ako sa bahay namin ay lagi akong wala. Kay Linus ko nga muling naramdaman ang pagiging espesyal ko, Papa Dudut. Hindi rin niya ako kinakahiyang kasama. Mapa sa simbahan man, department store o sa mall. Batid din niya na pinagtitinginan kami ng ilan pero tulad nga raw ng nauna niyang sinabi, wala raw siyang pakialam. Dahil doon ay unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ko kay Linus. Si Linus din ang dahilan ng muling pagguhit ng ngiti sa mga labi ko. Ang dahilan kung bakit
hirap akong makatulog sa gabi. Isang gabi habang katext ko si Linus ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Dayan. Tinatanong niya kung gaano raw kami ka-close ni Linus dati. Nang sabihin kong para na kaming magkapatid ay bigla na lamang siyang napahiyaw sa sobrang saya. Ang buong akala ko pa naman ay kinikilig na siya para sa amin ni Linus, pero nagkamali ako, Papa Dudut. Dahil kasunod na pala noon ay ang paghingi niya ng tulong sa akin para mapalapit siya kay Linus. Iba raw kasi ang naging tama niya kay Linus kaya feeling niya ay si Linus na ang soulmate niya. Kaya hanggat maaari daw sana ay paglapitin ko silang dalawa. Para ba akong cellphone na bigla na lang naghang sa naging pakiusap sa akin ni Dayan. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang isasagot sa kanya ng mga oras na yon. Alam ko namang ngayon lang na in love ng gano'n ang best friend kong si Dayan, pero bakit sa best friend ko pang si Linus? Kung kailan may nararamdaman ako kay Linus. Nakakalungkot lang kasing isipin na si Dayan na naman ang makakaribal ko sa pangalawang pagkakataon. Uy Bes, ano na? Nakikinig ka ba? Oo naman Bes. Pero sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Oo naman. Kaya nga tulungan mo ako ha. Sige naman na. Alam mo naman na ngayon lang ako tinamaan ng ganito, hindi ba? Halos lahat ng nanliligaw sa akin, tinurn down ko na kasi wala talaga sa kanila mga tipo ko. Kilala mo naman sila, hindi ba? Sa huling banat niya, Papa Dudut, ay naalala ko tuloy ang ginawa niyang pagbabasted kay Levi, kaya sa hiya ko ay napa-oo na lamang ako. Pero ang totoo noon ay hirap akong mag-isip ng paraan kung paano ko gagawin yon. Ang ilakad si Dayan sa lalaking may puwang na rin sa puso ko. Pero ayaw ko namang maging unfair sa kanya. Yun na rin siguro ang tamang panahon para makabawi naman ako kay Dayan sa lahat ng kabutihan niya. Alam ko naman kasing hindi biro ang ginawa niyang pambabasted kay Levi dahil maging siya ay nagwapuhan din noon kay Levi. Kaya kung si Linus ang paraan para makabawi ako kay Dayan, ay handa akong iwaksi ang sarili kong nararamdaman. Tulad ng ipinangako ko ay gumawa ako ng paraan para magkalapit ang dalawang taong malapit sa puso ko. Nang minsang ayain ako ni Linus na kumain sa labas ay tinawag ko din si Dayan at pansin ko ang pagkagulat ni Linus nang sa kauna-unahang pagkakataon ay isinama ko si Dayan sa dinner out namin. Idinahilan ko na lamang na gusto ko siyang makilala ng best friend ko habang nasa stage of shock pa si Linus. Si Dayan naman ay halatang natitense sa muling paghaharap nila ng lalaking pinapangarap niya. Kapag tumatambay naman si Linus sa bahay ay madalas kong ibinibida si Dayan sa kanya. Kailangan kong gawin yon para hindi na siya mahirapang pakitunguhan si Dayan sa mga susunod nilang pagkikita. At ganun nga ang nangyari, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan din ang dalawa. Bagay na hindi ko tuloy alam kung ikakatuwa ko ba talaga. May part kasi sa akin na tila nasasaktan kapag nakikita ko silang masayang nag-uusap. Sa tuwing nag-aapiran sila na parabang silang dalawa na lang ang magkasama. Ang hirap lang ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Yung makita mong mas nag-i-enjoy na yung taong mahal mo sa company ng best friend mo kesa sa'yo. May time pa nga na feeling ko ay out of place na ako. Yung harap-harapan na dinudurog yung puso mo pero kailangan mo pa rin magpanggap na hindi ka naman apektado. Kung pwede nga lang na magpalamon sa lupa noon, Papa Dudut, matagal ko na sigurong ginawa. Ang sakit-sakit kasi ng nararamdaman ko. Katatapos naming maghapunan nang makatanggap ako ng tawag mula kay Dayan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng effort na ginagawa ko para sa kanila ni Linus. Kung hindi raw dahil sa akin ay malamang ay kasama pa rin siya sa mga dinededman ni Linus sa school. Habang kausap ko si Dayan ay laking gulat ko nang may marinig akong kumakatok sa pintuan namin. Walang iba kundi si Linus.
Napadaan na raw siya dahil hirap siyang makontak ako at nang tanungin ko kung ano ang pakay niya. Pwede mo ba akong samahan bukas ng hapon? May simpleng salo-salo kasi doon sa bahay ng pinsan ko. Pwede daw akong magsama. Kaya gusto ko sanang ayain ka kung hindi ka busy. Ako? Sigurado ka ba dyan? Isasama mo ako doon? Yes. May problema ba doon? Wala naman. Parang nahihiya lang kasi ako. Ano ka ba? Kasama mo naman ako. Promise, akong bahala sa'yo. Sige na nga. Yes! Pumayag ka na yan ha. Basta magkita na lang tayo bukas sa school ng hapon ha. See ya! Sa pag-alis ni Linus ay saka ko palang napagtantong kausap ko pala si Dayan sa cellphone ko. Narinig daw niya lahat ng pinag-usapan namin ni Linus. Laking gulat ko nang magpresenta siyang proxy ko in case daw na alanganin akong samahan si Linus. Basta pagdating daw kay Linus ay always siyang magiging available. At dahil sa napansin kong mukhang mas excited pa si Dayan sa akin, ay pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Kasabay ng pamomroblema ko kung sa paanong parang ko sasabihin kay Linus na si Dayan na lang ang sasama sa kanya. Kinabukasan ay sinadya ko talagang lumiban sa pagpasok para iwasan si Linus. Panigurado kasing hindi na niya ako pakakawalan pa kapag nakita niya ako. Tanghali na nang tawagan niya ako para ipaalala ang tungkol sa lakad namin. Dahil sa parang aligaga siyang kausap ay hindi ko na nasabi ang gusto kong sabihin. Mag-aalas 5:30 na ng hapon nang teksan ako ni Dayan. Papunta na raw siya sa room ni Linus at doon na lang daw siya maghihintay. Sa pag-aalala kong maunahan ako ni Dayan sa pagsasabi kay Linus ay agad ko nang dinaya ang number niya. Oh Bes, asan ka na? Katatapos lang ng klase ko. Sorry Bes, hindi kita masasamahan. Sobrang sakit kasi ng tiyan ko ngayon eh. Ha? Okay ka lang? Gusto mo puntahan kita dyan? Dadalan kita ng gamot. Hindi na lang ako pupunta kung ganun. I wanna make sure na okay ka. Wag na Bes. I mean, okay na siguro ako mamaya. Pinapunta ko na lang si Dayan dyan para... Hi, Linus! Oh, ba't nandito si Dayan? Nakiusap kasi ako sa kanya para samahan ka dun sa pupuntahan mo. Sige naman na Bes ha. Medyo kumikurip na naman kasi yung tiyan ko eh. Bye! Napahingang malalim na lamang ako sa pagkapatay ko ng linya, Papa Dudut. Gustuhin ko mang samahan siya ay ayaw ko namang pagpiestahan siya ng mga pinsan niya kapag nakita nila ako. Idagdag mo rin ang kagustuhan kong mas lalo pa silang magkalapit ni Dayan. Makalipas ang ilang oras, laking gulat ko nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Nang makita kong si Linus ang tumatawag ay sinadya kong wag na lamang sagutin. Nakailang missed calls rin siya bago ako nakatanggap ng text. Can we talk? Andito ako ngayon sa labas ng gate ninyo. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko nang makita ko siya sa labas ng bahay na nakasimangot at sa pag-aalala ko ay minabuti kong harapin na lamang siya. Bes, ano yun? Bakit naman all of a sudden si Dayan na yung makakasama ko? Hindi lang kasi talaga maganda yung pakiramdam ko. Hindi ako naniniwala. Alam kong nagsisinungaling ka sa akin. At hindi ako tanga para hindi maramdamang sinasadya mo lang lahat ng ito. Ang totoo niyan, nahihiya lang kasi talaga ako. Ayokong ipakilala mo ako sa ganitong itsura ko. So what, Belinda? Isa pa, why do I have this feeling na pilit mong pinagtutulakan si Dayan sa akin? Tell me nga, Belinda. Nilalakad mo ba siya sa akin? Mabait naman yung best friend kong yun So lumabas din ang katotohanan na ginagawa mo ang lahat para mapaglapit kami. Bakit kailangan mong gawin yun? Sabihin mo nga. Bakit? Dahil matagal ka na niyang gusto. At bilang kaibigan niya,
ayoko siyang mabigo. Kung alam mo lang, marami ang nagtangkang ligawan siya pero tinurn down niya silang lahat. Ngayon pa lang siya na in love ng ganito, Linus. At sino ba naman ako para hindi siya suportahan? Pero, ikaw ang gusto ko. Ano ka mo? Hindi. Hindi maaari. Paanong hindi maaari? Isa ito yung nararamdaman ko. Basta, baka pwedeng wag na lang ako, Linus. Hindi ka bagay sa isang tulad ko. Si Dayan na lang. Mas bagay kayo ni Dayan, Linus. Kung talagang gusto mo akong maging masaya, ligawan mo si Dayan. Sa pagkasabi ko noon ay nagmandali na akong pumasok sa gate saka ako kaagad sinara. Hindi ko na napigilang maluha sa sobrang bigat ng dibdib ko ng mga oras na yon. Kung alam lang ni Linus, Papadudut, kung alam lang niya kung gaano ko kagustong mahalin siya. Pero kailangan kong talikuran ng nararamdaman ko. Wag lang akong lumabas na makasarili sa kaibigan kong si Dayan. Kaya kahit sobrang sakit na, mas pinili ko pa rin ang magparaya. 3 araw din akong hindi lumabas ng bahay at pumasok sa school simula noon. Idinahilan ko na lamang kina nanay na hindi maganda ang pakiramdam ko. Ilang text at tawag din ni Dayan ang hindi ko sinasagot at pinuntahan din ako ni Linus sa bahay pero hindi ko siya hinarap, Papadudut. Mabuti na lang at pinakinggan niya si nanay nang sabihin nitong next time na lang siya bumisita. 3 araw na ng pagmumukmuk ko, kasalukuyan ako nag-i-scan ng newsfeed ko sa Facebook nang makita ko ang posted picture sa wall ni Dayan. Mga selfie nila ni Linus na kuha sa isang mall. Para bang may kumukurot sa puso ko habang tinitingnan ko isa-isa ang mga kuha nila sa caption pa na getting closer and closer at #late upload. Muli ay naluha na lamang ako sa sobrang sakit ng mga nakikita ko. Eksaktong sa pagkababa ko ng phone nang muling mag-ring para sa tawag ni Linus. Halos nagsasalita na nga sila ni Dayan sa pagtawag sa akin ng mga oras na yon. Kaya minabuti kong patay na lamang ang cellphone ko. Kinagabihan noon ay laking pagtataka ko nang katukin ako ni nanay sa aking kwarto. May mga bisita raw ako na gusto ako makausap. Nang muli ako magdahilan ay tila ba binaliwala na ni nanay. May kinalaman daw sa school subjects ko ang mga bisita ko kaya kailangan ko daw harapin. Kaya labagman sa kalooban ko ay bumangon na ako. Laking gulat ko nang makita kong sina Linus at Dayan ang bisitang naghihintay sa akin sa sala. Anong pakay nyo? May gusto lang sana kaming sabihin sa'yo, Bes. Na ano? Na nililigawan ka na ngayon ni Linus? No, please. Listen first. Na ano nga kasi? Na kayo na. Great. That's good news for me. Masaya ako para sa inyong dalawa. Okay na ba? Makakaalis na kayo. Kailangan ko na kasing magpahinga. Saka ko sila tinalikuran. Nang akmang papanik na sana ako pabalik ng kwarto ko. Alam ko na ang lahat, Bes. Kinausap na ako ni Linus. Tsaka, tanggap ko na. Tanggap ko na na ikaw ang mahal niya. Dahil ikaw ang tanging dahilan niya kaya mas pinili niyang dumito na lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang mahal ni Linus. Naipaliwanag na niya ang lahat sa akin. Hindi mo na itatanong, Bes. Dama kong may pagtingin ka rin sa kanya. Pero dahil sa kagustuhan mo mapasaya ako, mas pinili mong tulungan ako. Kahit na nasasaktan ka na. Tsaka nahihirapan ka na. And I'm so sorry, Bes. Suportado na ni Dayan ang pagmamahala natin. Ngayon, kung mamarapatin mo, sa harap ni Dayan at ng nanay mo, hinihiling ko sana payagan mo na akong ligawan ka. Hindi mo naman na kailangan manligaw pa eh. Dahil noon pa man,
Dama ko na sa puso kong mahal rin kita. Mahal na mahal kita, Linus. Hindi ko na napigilan pa ang pag-agos ng luha ko sa mga mata ko sa sobrang kasiyahan, Papa Dudut. Hindi mo na kailangan manligaw pa eh. Dahil noon pa man, dama ko na sa puso ko na mahal din kita. Mahal na mahal kita, Linus. Sa sobrang kasiyahan ni Linus, Papa Dudut ay napayakap na siya sa akin ng mahigpit. Patid ko rin ang kaligayahan sa mukha ni Nanay at ni Dayan. Hangad daw nila ang kaligayahan para sa amin ni Linus. Makalipas ang 1 taong relasyon namin ni Linus, Papa Dudut, ay nagpakasal na kami sa simbahan. Noong nakaraang March 28, 2018 ay isinilang ko naman ang napakaganda naming anak na si Baby Athena. Inaasikaso na rin niya ang pagbabalik niya sa Germany. Siyempre, kasama kaming mag-ina niya. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong programa, Papa Dudut. At sana, andito pa ako sa Pilipinas kapag binasa mo itong sulat ko. Pero hindi man ay gagawa na lamang ako ng paraan para makahingi ng kopya sa inyong radio station. Salamat muli at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Lubos na gumagalang, ang inyong kapuso, Belinda. We are fascinated mga kapuso sa mga taong itinuturing nating kaakit-akit. Pero alam nyo ba na bukod sa pisikal na anyo, may isang uri ng kagandahan na hindi mawawala kahit kailan. Yon ay ang pag-uugali at kung ano ang nasa puso mo. Isa sa mga katangiang nagustuhan ni Linus kay Belinda. I am wishing you all the best, Belinda, at sana'y mas lalo pang mas maging matibay ang inyong pagsasama ni Linus. Ang storyang inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Ang ating theme song naman ay kinanta ni Joberil, ni JB Ramos at ni Jimmy Horado. Ako po ang inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.